una, maong imong floor slabs, no? Unahon ang design, dili kay unahon imong design ng footing. So, gani ka kay bawo kung sa imong kulom. Ditso na kas footing, no? Pero ini-construct nimo, adi sa mahimo unahon nimo construct ng slab. Kung sa may mo support nga ng slab nimo kung wa pa ng mga beam, kulom, footing. So, mag-design ka, unahon ng slab, katapusan ng footing. Mag-construct ka, una ang footing, mauwahin ang slab. Diba? So, murag reverse order. No? Okay. So, we will now discuss the design of the floor slab. Now, for the design of the floor slab, you have been introduced to the method, no? Sa pag-design sa floor slab in your previous nga reinforced concrete design subject. Di ba? Sa inyong maestro na itong subject. Ha? Sabihin na lang. Kaya na lang itong dinang kahit ako ang sa maestro. Basta, niagi na mo, di ba? Uy, kinsa may wad diri kaagi pag RC1. Tingalin na sa iyo pag-enroll ng subject ka, no? So, when you enroll the subject, ang presumption na nga human na ta sa atong RC1. So, katong mga butang nga nisgutan na sa RC1, di na nato na ato balikon sa pag-discuss dire, no? Diba? Maybe we will discuss the some portions only, but not all. Okay? Now, for slabs, nagisgot mata dire design sa slab, no? Floor slab. Sa inyong nakatuna, no? Sa previous nga RC nga subject, doon ay duha ka type sa slab, di ba? So, kung duha ka type, depende sa kung ang aspect ratio, no? Ang ratio sa short span nga to sa long span is less than or equal to 0.5. Then you have a one-way slab. If it is greater than or equal to 0.5, two-way slab. Diba? So one-way or two-way slab. Kung yan, nainumdum pa ba mo sa mga pag-design of one-way slab? Of course, nainumdum pa. Pagod to. Diba? Yung ating semester pagod to. Siyado naman saan mo kalimtan dahil ninyo. No? I think, risko pa kayo na sa inyong huna-huna. No? So, sa one-way slab na design, we use the coefficient method. The SAI meaning moment and shear coefficients. Okay? And you can find that in table 406.5.2. Naman siyang mga coefficient sa supports o sa midspan. Nakatong nakadawat o lecture notes, no? Sa reinforced concrete design 1, ato nang interpret, no? Okay? So, mao lang katong inyong notes sa RC1 na apa magkato. Sige putos na to ninyong mangga. Gidangan. So, minaot ang inyo tong plastic cover, no? Plastic cover kay para dili gyud siya dalig ka dunot pa, no? Magamit ito ninyo. Dire. Okay? Now, design sa two-way slab. So, just review sa inyong notes sa RC1. No? Kaya naman design example. Kung saan pag-apply ka itong mga coefficient. Then, after this topic, you have also design sa two-way slabs. No? Minasad nga topic, di ba? So, unsar ganito ay paagi sa pag-design na itong two-way slab. Coefficient method yapon, no? Pero ang mga coefficient na to tabulated nga moment and shear coefficients. So, muna siyang forma sa table, okay? For negative moment coefficient, so doon na kay aspect ratio from 1 to 0.5 in increments of 0.05, then you have different cases, no?
So the different cases will reflect the different tawag na to edge condition. So pananglitan case 4, unsa may pasabot ning case 4. So discontinuous dire. O kasagaran kini nga slab makita nato ni sa corner sa atong building, no? Discontinuous dire nga side. Samtang dire sa iyang interior nga edges continuous siya, no? Samtang kaning case 8 discontinuous on one long side, continuous on the other three sides. Ang case 2, that is continuous on all four sides. So usually this is for interior slab, no? Case 1, this is discontinuous on all sides, no? So pag kanina mo ning slab nagkikusara na siya, no? Why silingan, di ba? Oh. So kinahanglan kabalo ka mo identify sa unsa nga case. Karon nato ng testingan kung maka-identify ba ta, no? So kaning cases na to ato ning huaman niya atong dadon dire, no? Sa kaning atong framing, no? Ne. Sugdan nato dire sa second floor framing plan. Okay, so kani siya 8 meters man eh, samtang kani 7 meters. Nya kani siya ang intermediate beam nasa tunga, no? Between 2G1 and 2G2. Okay? So pa kung 7 eh, pila man nga distance? Mga 3.5, no? 3.5 minusan nimo sa width sa beam, kay clear span may atong kuhaon. Yung man ta kay bawo sa width sa beam nini, di ba? Kung sa may mong buhaton, mo assume sa ka, no? Kung sa may kasagarang width sa beam, 100. daghan mga beam dire sa kaning building, no? Pwede mo magsuroy-suroy, di ba? Yang manungkod mo, no? So may common. Most likely you will get 0.3, no? As the most common width sa beam. So assuming a 0.3, so you will have kuning pagkakan sa mga gamay kayo. Okay. So naa kay 3.75 nga center to center. May nausa nimo beam width nga 0.3. So pila? 3.45, no? Ay sa mo punit og calculator. Okay? So yun mo kaya na sa calculator. Now the long side. So kay 8 meters man na, di ba? 8 meters. Yan clear man. So minusan nimo half sa girder width rin, yung half sa girder width rin, no? Total duha ka 1/2, 1 whole, no? So 0.3 gyapon ni minus. So kani 7.7. So if you now determine the aspect ratio 3.45 divided by 7.7, that will give you what? A value less than or greater than 0.5. Ha? Bila may half sa 7.7? 3.85, no? Uban, update kayo, kining uban, pitok-pitok pa. No? So how long will it take you to compute half of 7.7? Diba? So 3.85, dato pa, 3.45 over 7.7 will be a value less than or greater than 0.5. Done, no? Ito pa kani siya less than. So matod pa sa mga grade school pa ta, lesser than, no? Lesser than o si greater than. Less than 0.5. So if less than 0.5, then is it a one-way or a two-way slab? Two-way. It is a one-way slab, no? Okay? So kung one-way, ano siya rin principle ang imong gamiton, no?
sa one-way slab, katong coefficient method sa one-way slab. Murag dako rin na atong pagkamyan kay murag dali ra mo puno atong naman siguro. Okay, let's try kaning 2S3, no? 2S3 pilay kuha niya. One way ba ni o two way, no? Anyway, so kini atong na-verify nga one-way slab. Most likely kining 2S to one-way slab din di ba? So kaning upat ka slab nagsunod, kini 2S1, 2S2, 2S2, 2S1, these are one-way slabs. And in designing one-way slab, you consider a 1 meter strip, no? In their short spans. Yung mo lang design ng diha, di ba? No? Na kani siya, one-way slab gihapon. So just consider a unit strip. Na diha, no? Aron ma-design ni mo ni nga mga slab. Okay? Now for 2S3, so ang iyang quadri kanina Japon, no? 3.75 minus 0.3, but for the long side, so 6 raman di ba? So this will now be 6 minus 0.3, so you get 5.7. And 3.45 divided by 5.7 will be a value greater than 0.5. Diba? Greater than 0.5 man siya sa ito pa two-way slab. No? So ang atong two-way slab, ano siya, two-way slab, no? Ano siya pang-highlight ng atong two-way slab, ha? So mata-mata sa pa-highlight two-way slab dire. Ha? Kung karon nga naibawatan ang 2S3 two-way slab. Kaning 2S4, one way, two way. Two way sad. No? Kaning 2S5. Kaning 2S5 duos pagka-square gani, di ba? Samot na. Well, kaning 2S6 one way mo gani ni, no? Kaning one way sa ni, di ba? So there are only 1, 2, 3 slabs which are two-way slabs. No? Okay, ngarita sa atong plates. Mumuli nga itong plates. Mumuli nga itong second floor framing plan. Kung ka na, depende na, no? Sa ihatag nga dimension x1 o by 1. Di ba? So, inyo nang i-determine. Kung ka na nga slab one way ba o two way. Hindi man lisod sa pag-determine. Di ba? Lisod bagot. Kuha naman imong mga clear span, no? Imong short side o long side. Yung i-divide nimo, di ba? Kung less than 0.5, one way. Kung greater than or equal to 0.5, two way. Di ba? So, kana sa yun ra kayong buhaton. So, kaya yung 2S3, unsa man ang case, ang 2S3. Ang case ang 2S3. Sayop ka, identify sa case, sayop na sa mong gamiton ng coefficient. Diba? Saan? Discontinuous sa Jason. Malagmit. Tayo mong malagmit. Nakaaway. Ang pinagkaduol, yun na case 4. Diba? Case 4. Tagalog. Case 4 na siya. Case 4. How about 2S4? What case? 9. So you have discontinuous on the side, no? But continuous on the other three sides. So, case 9. Yeah, no?
2 is 5. 9. Ha? So continuous dire, what about this side? Matawag yan po continuous kay naamay stair, no? Cute man ang stair diya. So dire, walay ko ano? Ato pa if this is longer than this side, then it will be case 9. But if this side is shorter than this side, then it will be case 8. No? Depende kung sa'yo taas, kanina dire o nga rin. No? But in the drawing, it seems that this one or this side is longer than this side. So it will be case 9. Okay? Muna na. Now, kabantay ta, no? Kanina dire na ay kita na to kining line ba, no? Kining line dire. So may mong interpretation ni kining line. Anong line? What does it mean? Property line. Line interpretation. So how do you interpret that line? Ha? Property line. Wala. Line of the property. Line of the property. Ha? Oh, canopy, no? Okay. So, around the three sides, no, of the building, you have a canopy, no? Pero dire, wala na kay canopy, ano? Firewall naman dire, no? So, hindi dire canopy ni siya. So that if you pass a section, so mag-section ta dire, no? So, itsura na namo ning atong ding. This will be your slab inside the building. Okay? Then the canopy is usually flush with the bottom of the beam. No? So, mo ni siyang canopy. Okay? So, nang pilan mo ng canopy. O sa isa ng canopy na diha, no? Nasa ingo na na. Diba? Pero ang kung narigod, imbutang ni mong canopy, yan mo ni mong wall diri, di ba? Wall. Kining mag-uwan, ay, posibilidad mo suot ang tubig dito. No? Whereas kung kining canopy, flush ni mo sa bottom sa beam, wala ka na nga problema. Di ba? Yan, mas choice sa tanaw. Mas choice ang tanaw nga nasa ilaw mo. Ito ni sa suror kung magkali sa atong kaninga building, no? Sa Architects Pina may nag-design ng building, no? So madas pinakangilinging architect dire sa Cebu. Kung sa may ang himo, i-plus ba niya dire? Dire ba niya gibutang? O gibutang ba niya diha? Sa akong tanaw murag kani mo yang gihimo, no? So canopy ni siya. And the canopy, unsa man nga type sa slab ning canopy? One way, two way. Ha? One way slab is yan. No? One way slab. Pero unsa nga type sa one way slab? It is cantilevered. Okay? So cantilever na siya. Ang dili ka mangita sa coefficient diri sa atong coefficient diri ba, no? Hindi makakita diri og ngali mangita ka sa mga coefficients cantilever nini. Ha? Diri, why coefficients cantilever dia, no? Yang anong naman gihatag ang coefficients cantilever? Kaya kanang cantilever is not statically indeterminate, it is determinate, no? Masuog naman imo ang shear of moment kung cantilever. So you won't need these values. Okay? Okay, so at least kapalo na dito mo identify kung one way ba na siya o two way. So mao na atong gihimo diri, no? Sa atong calculation.
Okay? May siguro nga ato ning itupad, no? Open tag lahi nga file. So atong makita dire no. Nga kaning 2S1, 2S2, 2S2, 2S1. Anyway, kani siyang duha. Mumiro ra man ining duha dire, no? Diba? So unsay panalitan sa moment dire, pareha na sa moment dire. No? Ang moment dire nga bing pareha na sa moment dire. Okay? Kay biro ra man sila. So una dire atong gi-design kini nga nagsunod no nga mga one-way slab. We take them as one, no? So mo ra giingon ta nga 2S1, 2S2. Now since we have the same situation for the third floor, mo nang maorasan nga competition ang mo govern no sa 3S1 o 3S2 third floor. Ya kay maora man sa diri sa roof deck, di ba? O nang parehar sa competition RS1, RS2. Makaingon ta nin duta, no? Usa ka buto tulo may tuhog, no? Sige na kinahanglan nga wala sa imong compute. Maora man na, no? Maurag dimension, maurag loading, maurag end condition, di ba? So usa ra ka set of competition. Okay? So, ang atong gihimo dire, atong, by the way, before niya na, no? Kini dire, natay gitawag og common design parameter. So, gitawag ta ni common design parameter because these values are constantly used in the solution, no? To the, sa atong design computation. Kung ato silang i-compute pag-una, no? Para ini kinahanglan na to, mamunit na lang ta, no? For example, the steel reinforcement ratio to control deflection. So to limit deflection, the steel reinforcement ratio is limited to 0.18 F sub C prime over Fy. Kadua kining strength ratio, no? Fy over 0.85 F sub C prime. Then our bending coefficient, the formula Ru is equal to rho Fy times quantity 1 minus rho m over 2. So kung magamit kag rho nga 0.0183, yung imong Fy, ilang may Fy na to dire, 276, no? Yan natay m 11.6, then you will get your Ru of 4.506 megapascal. Nya kanunay sa tamo compute sa rho minimum. So dunay duha ka kining formula nga atong i-verify, no? Kining square root f sub c prime over 4 Fy o 1.4 over Fy. Okay? So, muna ito nang i-compute daan. So, na-comment na rin. Ingon na rin, the exterior beam are flush with the exterior face of the column. Maro na ma-highlight na to na kuan. Asa naman itong square. So mo na atong column dire, no? Ato lang padag-an yung column lutay para mas maklaro. Unya mo na atong beam. Ato ning pila ng beam ug lahi ng color para mo contrast siya, no?
Klaro man, no? Kuha, mo ni column, ang green mo ni ang atong girder. Okay? So doon na may lain-lain posibilidad nini, no? Either nga atong girder flush inside, na, no? Na may mga building yun na, no? Panalitan ang tag-iya din sa ganahan ng ulong muluta sa suod, no? Medyo hassle mo na sa mga pagbutan sa mga appliance. Na kay kulong na mubukol diha, di ba? Gusto man ka nga hamis na diha. So ang kulong imong paluta dito sa gawas. Mo ni siya, no? Ang kulong muluta sa gawas. Usay, isintro sad, no? Sintro ang girder sa kulong, di ba? Pero diri sa atong sample problem, mo ni siya ang atong gisunod, no? Ang atong girder o column flush at the outside. Okay? Di man na, no? Kay kanisiya ba? Ini nga information. Daghan sa mga estudyante na itong miaging semester, nangahagbong tungod lang ni ini, no? O bantay ta ni ini. Kay lahi man, no? Lahi kung imong i-flush inside, center o ngari sa outside. Lahi og dimension, no? Ay imong makuha. Okay? Unang bantayan nato na. If the problem is specified that the column is flush outside, then you have to take note of that. Dili nimo i-assume nga centered siya. Lahi man. Diba? So, for example, kani dere. Sa kaning span sa 2S1, maning iyang span. Clear span niya, diha, no? Ato yung butangan og araw sa pikas. O nang iyang clear span. Remember, mag-design kag islaban imong gamiton clear span, no? Dili ang center to center, ha? Clear span. Ato pa ang clear span measured face to face sa imong beam. Sa man imong compute niya ng clear span. Given kanini nga mga sukod. Kung naibaw ka nga kanisiya nas tunga-tunga ni ini duha ka grid line. So, from the center of this beam, center of the beam to the center of the column, draw tag line along the center of the beam, no? Kanariya. So, gikan ni ana nga line, paingon ito, kana siya nga distance is what? So, that would be half of 7, so 3.5. Sa man itong font size. So, 3.5 na eh. So, ako nang i-explain karon sa ako nang ikaingon, itong miyaging semester, daghana na nga yayay. No? Tungod lang nining gamay nga butang. No? At yung tamo angay nga mahitabo kay mura raman eh. Sukod-sukod raman eh. Diba? So, 3.5 na. No? Muna siyang half nining 7. Yang clear span may atong ipangita. Saan man atong compute ini? Kaya kaninga linya is naana siya sa tunga sa kolom, no? Tunga sa kolom na. Okay. So kani siya nga line ba, no? Is pointed towards the center of the column. So ang buhaton ini para makuha ta ni nga distance. Kani nga distance, di ba? Ada na ni mo half sa column dimension. No? Mo ni dire. Ya ang column dimension at ewan ta kay bawo sa size sa column ni so assume sa ka, no? Assume tag mga 0.4 meter na column. So half of the column dimension mo na siya ang 0.2. Okay? So mo na siya gikan kani siya karon
gikan sa center sa 2B1 paingon sa outer face sa 2G1. Okay? Mao na siya ang 3.5 plus 0.2. Then minus na to sa width meaning 2G1. Atong gi-assume nga 0.3. Kunya minusa na to half no sa width sa 2B1. Ang 2B1 atong gi-assume nga 0.3 meter wide, half is 0.15. Oh, hindi rin nga 3.25. Now, kani diri sa pikas, pareha ba ni ato? Dili, no? Kay kani nga girder na sentro man. Ya? Wa man siya makilid. No? So kani sayon ra ni kumpiton. Simply kani kay 3.5 man then minus half the girder width here, half the beam width here. Mao na diri nga sa 2S2 2S3 3.5 minus 0.3 ra. No, nga atong computation. So they slightly vary. Kay sa 2S1 2S4 kani nga mga slab so 3.25 samtang kani 3.2. Okay? So naay gamay ang diferensya. 0.05. Tungod na ng gamay ang diferensya, naay uban nga nibalik yung tibuok semester. No? Kita na, masayop ka diha. Nasayop na imong design sa slab. Sayop na sa nang design sa beam kay ang load sa slab mo adto man as beam. Ya ang beam paingon sa girder, paingon nga to sa column. So mura siya domino effect, no? Oh, di ba rin yung tibok semester. Diba kita gamang maapitahan. Kung walang ginaot, gani mo biktima na ba, no? Labi na kamong natuog karon, no? Gani ay pagkawa, no? Kaya ini-examine, kini sila mo yung mabiktima. Ano na sila maminaw? Okay? Sige mo yung niya mo yung examine, sir, gamay, rum nag-pinsa, sir. Ang gamay ra lagi. O nang ikaw, hapit ra kakapasar. Kung na ng gamay ang diferensya, no? Kaya nang higayon, gamay, pero na higayon nga muda kung ano sa epekto. Kaya cumulative man ang iyang effect. Okay? So you have to be careful with that. And I took much time to explain this because I don't want you to commit the same mistake. Okay? Hindi man na lisod yun. Kwinta-kwinta ra man na sa distance. Di ba? Okay, so ano siya nga design calculation na to sa one-way slab, 2S1, 2S2. Hindi na tamo detalye nini, no? Kaya nagyan naman ninyo ni sa RC1. Diba? Oo na ni. May familiar naman nini. Just refer to your notes sa RC1. Karoon nga rita sa 2S3. So, kaning 2S3, this lab here, that would be the same as 3S3 and the same as RS3. Okay? And we verified that that slab is a two-way slab. Case 4. No? So, monitoring. So, kung calculation, no? So, ang iyang aspect ratio 0.56 greater than 0.5, therefore two-way slab. And the case is case 4, no? Case 4 with aspect ratio 0.55. So, kung tanaw na ni mo diri sa diri table, no? So, I hope that you have the table. Sa moment coefficients for two-way slab, no? Ano nga table? Hindi mo na makita ng intersection, di ba? So, case 4 ta. Hindi siya nga column.
Then 0.55. So 0.55 is this one here. So intersection nila kani siya nga. So mo na mi gamit na diri og 0.092. Okay? For the short direction, then 0.008 sa long direction. No? So walay magic ha? Walay magic. Klaro kay na, no? Sahir ka na nga ito, kadanghag nini mo yatong, ha? You have to really review, no? Hindi mo nga building collapse tungod lang kaya nagdanghag ta. Hindi na pwedeng excuse, no? Yun, nag-isgot man tao design criteria, no? Mo na ning design criteria. So, gihatag na sa, aron tayo uniforme, no? So, compressive strength sa concrete, we use 28 megapascal. Steel yield strength. So, for 12 mm diameter and smaller, use 276. And for 16 mm diameter and larger, use 414 megapascal. Then, allowable soil bearing capacity, 150 kPa. So, this is a given data, no? So, in practice, asa man nato ni kuha ning allowable bearing capacity. Ha? Kinsa may mo supply na to nini? Information. Ang geotechnical engineer, no? Dili ang structural ha. Kita specialize man ta. Kung ang imong sakit ang imong liog, di ka magpatambal sa kanang gastroenterologist ba na, no? Kaya iya, nga namnastiya niya ngayon, no? Kaya sakit ang kagliog. Hindi mo, no? So kung soil, geotechnical engineer. Okay? So that before you design the building, you should get this data. Okay? To get this data, you need to do soil exploration. No? Kaning superimposed dead load, kita mo determine ini. Yan CHB, sa gibagon, sa gihabugon, no? Building perimeter. Then floor live load. Now, you will be given the same form sa framing, but different dimension. So, panalitan, ikaw do, nakay value sa X1. Imong amigo, nasa siya iyang yung value sa X1. So, pwede mo magparihas. Diba? Ito pa individual gini, no? Individual. So, gawas na ng dimension nga atong lain-lainon, ang live load sa ato sa bisa nato parihason, no? O nang dire, ang live load wala ni siya gi butang nato as common to all because it will be different for each of you. Okay? Tingali magsugod tag live load 4.8, 4.81, 4.82, 4.83 na ba? No? Sa roof deck na live load, so itang tanan, no, 2.4 kPa. Of course, unit with concrete that will be safe for all. Then story height, 3.5 sa tanan, no? Then note, kani exterior girder are flush with exterior face of column. So the same as in our sample problem. Then we are also given the following seismic design parameters. So natay mga factors, no, I, S, D, Z, A, N, A, N, D, R, C, T. Ato na ipasabot, inigabot na nato sa kining part, no, sa atong sample problem. Then do the following load combinations. So there will be 4 load combination that we will consider.
dead only, then dead plus life plus earthquake, and dead plus earthquake. Pero actually doon na ray tulo, no? Kaya kaning first nga load combination usually does not govern. Okay? So, govern na siya kung bukat yung kanyang mong dead load compared to live load. But in the case of this building, this will not govern. So we'll not check anymore 1.4D. So kanirang 2, 3, 4. No? So mo na yung gihatag na nato ang foundation plan. Repeating computation. So that if you will be able to do this, no, then you have written manual computation, no? 12 times, di ba? Siyaro naman sa paghihapon ng pilit sa mo ang procedure, di ba? Sa pag-compute. Okay? Then for footing, duha ra sad ka footing nga akong i-require for 110 computation. And for tie beam, tulura, no? Kanirang tie beam sa tunga, no? TB21 span to span 3 kanirang tie beams, no? Ipakita na to manual computation. But what about the rest? Katong third floor beams o girders, katong ubang mga columns, no? So this is where we have number 4, no? So for the rest of the structural members, you are not required to show a handwritten solution, but you still need to submit a solution, no? Yang solution pwede gamitan nimo Excel, okay? Sa may di kabalo direct Excel. Puro mo kamaw Excel, no? So kung di ka kamaw Excel, ship na lag nursing, oy. Ikaw kung problema, no? Ikaw rin, di kamaw na yun, eh. Na? So, crash course ka, no? Tutorial sa Excel, di ba? Tama na sa YouTube. May kayo muna na, no? Mga tutorials. So, Excel, okay? Kinanglan nga, so, pwede, no? Kanang imong handwritten na solution, you also encode that in Excel, di ba? And also the rest of the members. Para kumpleto yun, every member na kay design computation. No? O na itong purpose dire. So, kaya? Tiyan, kanindot na ng Excel, no? Nalita ni slab. Kausar man ka mag-program na na, no? Di man kay kada ko ano kada slab, program na sa ka, dili man, no? One-way slab na kay program. No? Dali naman to. Diba? I-type naman ko na yung katong sample computation dito, diha sa Excel. Yung mana na, ilis-ilisa naman yung value, no? Change na yung span, automatic sa Excel mo recalculate, di ba? So dili gyud na sa ingon nga dako sa kay nga trabaho. Because you need only to create program once. No? So that after the semester, you will already have a complete nga program, no? For design of reinforced concrete building. Nga ikaw gyud mo ay nagbuhat. No? Diba? Ana kay program sa opisina, no? Kaya kinsa ka, no? So principal, okay? Yang imong registration number, kay 10 bayad kag income tax, no? So BIR mo yung dato na to nini. Ay PTR, ano sa gi-issue, gi-issue, nya na dire imong dry seal. Okay? Ngan ya imong address. Okay? Then the project name, butang sa address niya nga project, kinsay owner. Butang ra ba yung owner dire, no? Sinan Leslie Ngo. Ilan mo din eh? Muna siyang tag-iya sa Worldwide Steel.
Yeah, there is sheet contents. So, mo na yung general notes, no? So, this sheet here contains the general notes. Then, diyang design by, drawn by, sa drawing, insay nag-check, na date printed. Then, mga revision, no? Yung drawing, iagi na bag mga revision, so ma-indicate na dire. Then, ay gamay nga mga suwat there is kilit, no? All measurements are to be verified on-site by contractor. All discrepancies are to be immediately reported to engineer and project managers. So ito pa, although sa specified ang drawing dire, pero kinahanglan i-coordinate na no? Sa contractor sa architectural, no? O sa requirements mechanical, kaso na elevator siya, pila may requirement sa supplier, no? Sa elevator, kinahanglan dili kaya structural ay sa ligan, no? Kinahanglan i-coordinate na sa contractor sa uban nga mga drawings. So kung doon ay conflict, doon ay consistency, kinahanglan iyang i-report. No? So muna, the contractors are to prepare and submit shop drawings to engineer prior to commencement of work. Ano yung mga mga requirement, no? So kung contractor ka, kinahanglan himo ka mga shop drawings or publication drawings. Ini sheet number. So S means structural. Diya, kung architectural A ni siya, plumbing P, electrical E, diba? Mechanical M,